Good day guys! Welcome sa part 2 ng ating video. Now, let us dig deeper into our strategy. As I've said in the first video, gagamit tayo ng dalawang classic indicator. Isa para sa ating entry and exit point, and isa naman para sa ating trend filter. Ang gagamitin natin for our main entry point is the shift of parabolic SAR. Nagbibigay ng buy or sell entry ang parabolic SAR every time na nag-shift siya ng position. Pa-identify natin yung signal through candle identity. So, buy signal appear when candle 1 is above the parabolic SAR and candle 2 is below the parabolic SAR. Nag-appear naman yung sell entry kapag candle 1 is below the parabolic SAR and candle 2 is above the parabolic SAR. Gagawin natin visible yung parehong buy and sell entry. Even in downtrend, nagkakaroon pa rin ng buy signals during pullback. And kahit uptrend, nagkakaroon pa din ng sell signal during a pullback. So, syempre, kapag ka-uptrend, ang gusto natin gawin is mag-buy lang ng mag-buy kasi alam natin na aakit yung price. And during downtrend naman, ang gusto lang natin gawin is mag-sell na mag-sell kasi alam natin na bababa yung price. So, buying during a downtrend and selling during an uptrend is a bad idea. So, PSAR is a good entry but without a trend filter, pwede tayo mag-suffer ng losses due to false signals, especially during choppy markets. Yung choppy market is yung mga consolidated part. Pero syempre, gusto natin ma-filter out yung good trades sa bad trades. So, paano ba natin yung gagawin? Diyan na papasok yung ating second indicator, which is the 4 classic moving averages. So, how do we define a trend using our trend filter? So, tinanggal muna natin yung parabolic SAR para makita natin ang malinaw kung paano ba natin titingnan yung prevailing trend sa market. Uptrend is defined through candles above 4 moving averages. So, dapat daw, candle is above 50, above 100, above 200, and above 400. So, if we're going to add our entry, during an uptrend, puro buy orders lang yung i-allow natin. So, ganito yung magiging itsura niya. O, diba? Mas malinis. During a downtrend, we're going to do the opposite. Dapat daw yung price is below the 4 moving averages. And kapag inilagay natin yung orders, puro sell orders naman daw yung i-allow natin. Okay, so by adding trend filter, ma-eliminate na natin yung mga false signal. So, kagaya nito, kapag nasa downtrend, hindi na siya magbabato ng mga buy orders. Puro sell orders lang na ibabato na. So, yung matitira sa atin is yung mga high probability setup. And during uptrend naman, puro buy orders na lang yung i-execute na ating robot at hindi na siya mag-execute na sell orders. So, high probability setup na lang din yung matitira. So, now that we've established the rules, oras na para i-convert natin yung strategy into an automated trading robot. Okay, so andito na tayo sa exciting part kung saan gagawa na tayo ng automated trading robot. Okay, so inilagay ko na dito yung mga parameters ng strategy. So, yung kulang na lang is yung mga condition blocks. Magkakabit-kabit na natin. So, yun guys, panoorin nyo lang ako. Okay, so tapos na. Ngayon guys, i-download na lang natin. Tapos, after ma-download, i-attach natin siya dun sa trading platform. So, copy lang natin yan. I-paste natin siya dito.
Okay, so check muna natin guys kung tama yung logic ng ginawa natin. So click natin tong visual mode para mapanood natin yung actual simulation kung paano magbe-behave yung robot kapag ginamit na natin sa real market. So ito, backtest, makikita natin yung price action using our robot, then makikita natin yung performance sa nakaraang 3 buwan. So yeah, let's start. Okay, as you can see guys, ayan, once na nag-shift yung parabolic SAR, magbabato siya ng buy order. Dahil bullish shift yung nangyari, nagbato siya ng buy. Ayan, wait naman natin pagka nag-sell. Okay, so another buy. Okay. Mukhang gumagana naman ng tama, kaya fast forward na natin. Tingnan natin yung result dito sa graph niya. Yung nare-represent itong graph na to is yung equity curve no capital. Sabi daw dito, nag-start tayo na meron tayong deposit na 10,000 and then ito yung actual equity curve no capital from January to the last week of April. As you can see, kita natin na nag-gain naman yung robot. Ayan, panalo, talo, panalo, talo. So, random lang yung result. Pero, in fairness, sa lahat ng mga natest ko na robot, ito yung raw strategy na wala pang masyadong modification. Nakita mo na nagpa-profit. Kung tinest mo yung robot from January 1 to January 30, so nag-earn ka na daw ng almost 14%. Tingnan natin yung result ng tatlong. Okay, so after 3 months daw, nagkaroon siya ng 168 trades and yung win rate niya is 36%. Kung bibilangan natin to in terms of number of trades, sa loob ng 10 trades, meron lang daw siyang 3.6 na panalo. Pero lahat naman ng is nakakompensate gamit yung risk to reward ratio natin. Okay? Ito yung raw strategy. Ibig sabihin wala siyang trend filter, wala siyang time filter. So, wala siyang kahit ano. Ito naman natin na yung trend filter is naka-off. Ngayon, try naman natin na meron siyang trend filter. Tingnan natin kung mas maganda ba siya. Pero, tingin ko naman gaganda kasi filter out natin yung mga bad trades. So, hindi na siya maisasama. Hopefully, maganda yung result nito. Sa mga hindi nakakaalam, backtesting is ginagawa to ng mga trader para malaman yung potential. Hindi lang siya potential profit, kasama na din yung potential risk. So, ginagawa yung backtesting para alam ng mga traders yung win rate kapag ginamit na nila sa real money yung trading robot. Try naman natin ngayon na meron siyang trend filter. Tandaan nyo guys na nung wala daw trend filter, yung raw parabolic SAR strategy, 17% lang yung gain niya. So, tatry naman natin ngayon kapag meron na siyang trend filter. Okay, so check muna natin kung paano siya nagbe-behave. So you can see guys, wait lang uli natin. Okay, so bakit siya nag-buy? Okay, so dito siya nag-buy sa blue arrow. Dito niya place yung stop loss na sa level ng parabolic SAR. So above naman siya na itong 4 na moving average. Kaya siya nag-place ng buy order. So tama naman yung logic. Panoorin natin ito guys. Okay, so kitang-kita naman natin na price is above the 4 EMA. So ito yung EMA 50, EMA 100, EMA 200, and EMA 400. So nung nag-shift yung PSAR, nagbata siya ng buy. Okay, so yun yung sinasabi ko. Diba? Nakaka-take profit. Check natin yung result. Still on an uptrend, so we're expecting na mababatuli siya ng buy. So ito naman. Ayun, may stop loss. Di naman naiiwasan yung loss sa trading. Yung labanan lang kasi dito is kung paano mo i-manage yung risk mo, kung paano ka magsusurvive dito sa mga consecutive losses na pwede mo ma-encounter sa market. Try natin i-fast forward. So, check natin yung final result. So, napakalayo nung walang trend filter dito sa merong trend filter. Mas smooth yung galaw ng equity curve dito sa chart. Kanina, buong January is nag-earn lang tayo ng 14%. Dito sa settings na meron ng trend filter, papasok pa lang yung February, 20% plus na yung profit natin. So, let's see guys kung ano ba yung magiging result. Okay, so, nakita natin, kahit meron ng trend filter, talagang naglo-loss pa din. So, ito guys yung reality na kahit anong gawin mo strategy, kahit anong settings yung ilagay mo, kahit gano'n pa kaganda, talagang makaka-encounter ka ng consecutive losses. Kasi hindi pare-pareho yung behavior ng market. So, may times na nagtatrend si market. Kapag ka trend following strategy mo, magta-take profit ka. Kapag ka nag-consolidate sa market, syempre, maglo-loss ka. And guys, so kung mapapansin nyo, kanina, yung 3
natin is 17% lang. So, naandito lang ang banda. Pero dito, nung nilagay natin ng trend filter, yung actual profit niya is naging 43%. So, napakalaki ng diferensya. Nasa 36% lang yung win rate nung strategy. Ngayon, nasa 49% na. So, ibig sabihin, close to 50% na to eh. So, kung meron risk to reward na 1:2, ibig sabihin, kahit mag-loss ka ng 5 beses sa loob ng 10 trade, meron ka pa din gain. So, ayan guys. So, dito sa backtesting panel, makita natin yung win rate. Yung pinakamababang balance daw na inabot is negative 6%. And yung win rate naman is 49. Yung lose rate is 50.65. And yung consecutive losses daw, yung sunod-sunod na talo is 7 times. And yung consecutive wins naman is 6 times. So dito sa consecutive losses, kumbaga pwede natin sabihin na kapag ginamit mo yung strategy sa live market, dapat i-expect mo na may times na matatimingan mo tong 7 consecutive losses at pwede mo din matimingan yung 6 consecutive wins. Kahit alin dito yung mauna, dapat i-expect mo na mangyayari yun. So kaya naman tayo nagbabacktest para makita nga natin kung ano yung potential ng strategy, kung magpa-profit ba siya or kung maglo-loss ba siya, kung ano yung strength niya and kung ano yung weaknesses niya. So that way, mapaghahandaan natin mentally and emotionally yung tipong hindi tayo mako-confuse dun sa strategy kasi alam natin yung data alam natin yung capabilities niya. So ayun muna guys. Thank you.